Sa isang ordinaryong hapon sa Don Bosco High, habang dahang-dahang lumulubog ang araw at tumutunog ang huling bell, doon nagsimula ang kwento ni Lara at Ellie. Si Lara, tahimik, honor student, laging nasa unahan ng klase, pero bihira sa gitna ng tawanan. Si Ellie naman ay isang varsity player, maingay, palangiti, pero may mga matang parang may tinatagong bagyo. Magkaibang mundo, magkaibang circle, at sa totoo lang, magkaibang plano sa buhay. Pero sabi nga nila, minsan, hindi subject ang nagbabangga sa high school, kundi tadhana. Nagsimula ang lahat sa isang group project sa practical research. Nagpara sila dahil pareho silang walang partner. Tahimik ang unang meeting. Si Lara, seryoso sa outline. Si Ellie, seryoso sa pagtingin kay Lara. Alam mo, biglang sabi ni Ellie, isang hapon habang nagre-review sila sa library. Hindi ka pala kasing suplada ng iniisip ko. Hindi napigilang mapangiti ni Lara at hindi ka pala puro basketball lang. Doon, nagsimulang mag-iba ang timpla ng kwento. Unti-unting naging sabay ang uwian, sabay ang milk tea pagkatapos ng practice, sabay ang review tuwing exam, sa bawat tawanan, sa bawat asaran, may nabubuong lihim sa pagitan nila. Isang damdaming hindi nila kayang pangalanan, pero pareho nilang nararamdaman. Hanggang sa dumating ang entrance night. Maingay ang gym, ilaw dito, tugtog doon. Nakaupo si Lara sa gilid. Pinapanood si Ellie na sumasayaw kasama ang teammate niya. Maya-maya lumapit si Ellie at inabot ang kamay. Dance? Simpleng tanong niya. At sa gitna ng ilaw at musika, doon umamin si Ellie. Lara, gusto kita. Hindi dahil matalino ka. Hindi dahil lagi kang nandyan. Gusto kita kasi kapag kasama kita, parang hindi ko kailangang magpanggap. Tahimik ang paligid para kay Lara. Parang sila lang ang tao sa gym. Ngumiti siya. Ellie, gusto rin kita. At doon, nagsimula ang pinakamatamis na bahagi ng kwento nila. Lumipas ang mga buwan, mas naging masaya ang school year. Mas madalasang tawanan, mas madalasang ingat ka at kumain ka na ba? Mas madalasang paghawak ng kamay sa ilalim ng mesa kapag may exam? Pero ang high school ay hindi lang tungkol sa love story. Isang araw, biglang hindi pumasok si Ellie. Isang araw, naging 2 araw, hanggang sa naging 1 linggo. Nag-text si Lara, walang reply. Tumawag, unreachable. Hanggang sa tinawag siya ng guidance counselor. At doon, sa loob ng maliit na opisina, sa ilalim ng fluorescent light na masyadong maliwanag, narinig niya ang mga salitang hindi niya inaasahan. Lara, lumipat na si Ellie. Last week pa na-process ang paper niya. Hindi niya ba sinabi sa'yo? Parang bumagsak ang mundo. Lumipat? Walang paalam? Walang kahit isang salita. Tumulo ang luha ni Lara, pero hindi sa harap ng counselor. Lumabas siya ng school na parang normal lang ang lahat, pero sa loob niya, may nawasak. Lumipas ang graduation, hindi na sila nagkita. Hanggang 1 taon ang nakaraan. May natanggap si Lara na email mula sa isang unknown sender. Binuksan niya. Lara, alam kong galit ka at may karapatan ka.
Hindi ako lumipat dahil gusto ko. Lumipat ako dahil kailangan. May sakit si mama noon at kailangan naming umuwi sa probinsya. Hindi ko sinabi sa iyo kasi alam kong pipigilan mo ako at mas mahihirapan lang ako. Hindi kita iniwan dahil hindi na kita gusto. Iniwan kita kasi mahal kita at ayokong madamay ka sa bigat ng buhay ko noon. Kasama ng email ang isang attachment, lumang picture nila sa Incrams night. At sa baba ng message, isang huling linya. Kung sakali mang magtagpo ulit ang landas natin, sana pwede pa. Tahimik si Lara matapos basahin. Ngumiti siya, hindi na tulad ng dati na may lalim. Dahil ang totoo, may isa pang plot twist ang kwentong to. Sa parehong araw na natanggap niya ang email, may lalaking naghihintay sa labas ng college campus niya. May hawak na pamilyar na ngiti at nang magtama ang mata nila, doon lang niya na-realize hindi pala tapos ang high school love story nila. Ang mga biglaang pagkawala ay hindi pagtatapos, kundi pahina lang bago ang mas malaking kabanata.